embrace you, to revive, to strengthen you, and to be there for you. Because God is good all the time. So today, God wants you to expect from Him. Because He is about to do something amazing in your life. God sees. Amen. Nakita ng Diyos. He knows how much effort it took for you to be here. Amen. We need a translator. Amen. Sa atin pong kapatid. Amen. God knows how much effort it took. Alam ng Diyos kung gaano kalaking effort ang ginawa mo para makarating ka sa tahanan niya. And God will never waste. Hello? God will never waste your effort. Amen. Amen. Because even when we don't, sabi nga, nung mga panahon, amen, even when we were still sinners, Christ already died for us. Amen. So how much more now that you are in the house of God? How much more now that you are drawing near to God? Yes. Draw near to God and He will draw near to you. So expect. Amen. Expect. Yes. Expect. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. I want to take this opportunity to thank the Lord for another privilege to preach the Word of God. And to our spiritual parents, sila po ngayon ay nasa Bulacan. Maging ating po Pastor Lee, kasamang Daddy at Mommy. Sila po ngayon ay nasa Bulacan. At tayo po ay nasa kanilang mga puso at isip. Amen. Ngunit ang schedule po nila ngayon ay mag-minister sa Bulacan at pinapaabot po nila ang kanilang pangangamusta. Amen. Tayo po ay magtutuloy-tuloy na sa mensahe po ng Panginoon. Amen. Nakukunin po natin sa libro. We will study the Word of God in the book of Matthew, chapter 28. Matthew, chapter 28, verse... Matthew, chapter 28, verse 18 to 20. Hallelujah. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, pwede po ba natin ilagay yung translation sa English? Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Next verse. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, ibang lahi yan. Amen? Iba't ibang lahi pinanggalingan natin. Amen? Kaya puntahan nyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Sino po yung nagsasalita dito? Si Jesus. Amen. Amen? Gawin silang mga tagasunod ko. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Next verse. Verse 20. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. At tandaan nyo, lagi nyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Tayo po'y manalangin, Father God. Salamat po. We thank you so much for your very word this morning. We pray, Lord, that it will speak directly to our heart. It will hit our spirit. It will revive our soul. It will strengthen. It will strengthen our heart, O God. And it will give a new direction and vision in our life. Lord, we trust in your word. We trust in your promises. And Lord, as well as in your reminders, we trust. In your rebuke, we trust, Lord. In your corrections, Lord, we accept, O God. Lord, speak to us, O God. Speak to us. Lumuasa po kami sa iyo. Samahan mo po kami, O God. Lord, we entrust everything to you in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ayan. So, ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga pong ito ay ang isa sa mga huling binilin. Amen. Huling atas, sabi mo atas, o utos ng Diyos. Paalala ng Panginoon. Amen. Sa ating mga alagad o sa ating mga anak ng Diyos. Yun ay ang maging alagad ng Panginoon as much,
as much as possible. Sabi nga po, make them my disciple. Amen. Amen? Make them my disciple. Ayan, excuse lang po, no? Hindi po ako napapakali. Medyo mainit po yung gitna. Baka meron pong mga workers na pwedeng kumilos po para maisaksak po yung electric fan. Kasi sayang naman siya. Nanghihinayang ako sa kanya. Amen. Naiinitan yung mga tao sa gitna. At magdagdag po ng isang electric fan po dito. Ayan. Dapat naka-prepare na yan bago mag-ano. Para mas maintindihan natin yung salita ng Diyos. Amen? Hindi kayo ganun ng ganun. Amen? So, make them my disciple. You know what, church? May tatlong klase ng tao. There are three kinds of people who will sabi nga, enter the church. Amen? Who will follow Jesus. May tatlong klase ng taong papasok sa loob ng church. Ang unang klase ng tao na papasok or sabi nga, maku-curious about Jesus is what we call the multitude. Amen? Kapag sinabing multitude, dire-diretso na po tayo, pag sinabing multitude, ito po yung mga tao na nabalitaan nila si Jesus. Amen? Katulad ng mga Pilipino o mga tao dyan sa paligid. Even po tayo, hindi pa po tayo nakakarating ng church. Amen? Nakagisnan po natin when we were, sabi nga tayo, pinanganak tayo dito sa Pilipinas sa isang bansang Kristiyano. Amen. Bata pa lang tayo, namulat na tayo na merong Jesus Christ. Diyan ka ba? Tingin sa akin, huwag kayo pain. Amen. Namulat na po tayo na merong Jesus, nabalitaan natin, bata pa lang tayo. Amen. Alam natin, nakakakita tayo ng mga nakapako sa krus. We are aware about Jesus Christ. And even the multitudes, they are aware about Jesus. Amen? When, sabi nga, they took their time to follow and they are curious about Jesus Christ. In the New Testament, nung si Jesus po ay naglingkod bilang, sabi niya, naglingkod po siya, nagkatawang tao, about thousands of people, multitudes of people are always following Him. Malain nyo, walang microphone nung oras na yon, nung mga panahon na yon. Pero libo-libong mga tao laging nasa likod ni Jesus Christ. Amen? Kasi they are so curious. Who is this man? Is he a prophet? Is he a teacher? Is he a rabbi? Is he a miracle worker? They are so curious. That's why they are following, always following Jesus from behind. They want to witness. Amen? They always want to witness Jesus Christ performing miracles. They always want to hear the word of God. Amen? They always listen when Jesus Christ is preaching the word of God. And that's what we call them the multitude. Ang karamihan ng mga tao. Amen. Second kind of people who will enter the church is the congregation. Sabihin mo, congregation. This congregation are the people with deeper commitment than the multitude. Yes. They will enter the church. Amen. They will follow Jesus Christ from behind. They will listen to the word of God. And even, it's not convenient, kahit gumabi na. Kasi yung multitude, makikiusyoso lang yan eh. They will just take a peek. The multitude will just take a peek. What's happening there? Anong meron? Anong ganap? Pag sinabing congregation, sumusunod sila kay Jesus. Nakikinig ng mga salita ni Jesus. Nanonood ng mga himala. Amen? Amen. They seek the miracle. Hello? Ang sabi ng congregation, gusto ko rin gumaling. I want to be healed. I want that miracle. I want that healing. I want that power. That's what the congregation says. I also want that blessing that he's preaching about. Hello? Amen. We need to recognize who we are today. That's the congregation. They seek what Jesus
Jesus can do in their life. Amen. Hinahanap nila, ano bang kayang gawin sa akin ng taong to? Ano bang kayang gawin sa akin ng Diyos na ito? That is what we call the congregation. But the third kind of people who will come to know Christ, papasok sa loob ng church, is what we call the disciples. Amen. Sabihin mo, disciple. Sabihin mo, matiin, disciple. Disciple. Who are these disciples? This is the intention of God for every believer. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ito yung intention ng Diyos sa'yo. Na ikaw ay maging alagad. Hindi maging tagapakinig lang. Yes. Hindi maging taga-usisa lang. Hindi maging taga-simpatya lang. Kundi maging alagad ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya nga sabi ni Lord, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, making them my disciple. He did not say, making them my multitude, making them my congregation. No. God says, Jesus Christ said, make them my disciple. Amen. So what's the difference? Anong kaibahan nito dun sa dalawa? From the multitude and from the congregation. Amen? Ang multitude, uusisa, sisilip, manonood ng konti, aalis. Multitude will eventually leave. I don't know who God is speaking to right now. Sinong kinakausap kayo ng Diyos? The multitude will eventually leave. Lord. Hallelujah! The congregation, when it gets a little hard, they will eventually leave. Lord. But the disciples, even when it gets hard, even when the storm came, even when they need to sacrifice, they will never leave. Amen. They will never leave Jesus Christ. Hindi nila iiwanan ng Diyos. The question is, are you a disciple? Are you a true disciple of Jesus? Hallelujah. Or are you the people around who is just curious, sneaking from behind? Nakatanaw lang. Tingnan ko nga kung ano mangyayari. Pero ito yung original na intention ng Diyos sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, may intention sa'yo si Lord. Yes, Lord. Na ikaw ay gawing alagad ng Diyos. Amen. Because a lot of people, they will claim that they are Christians, but they always just come and go. Come and go, come and go. Kapag nahihirapan na sila sa buhay nila, they go. They go away. They forget about Jesus. Amen? Hindi sila nakikipuyat sa panalangin kay Jesus. Amen? Ang sabi ni Jesus kay Pedro, samahan niyo akong magpuyat sa panalangin. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, samahan niyo ako doon, may pangalayain tayo. Ang sabi ni Jesus sa mga alagad, sabi nga, samahan niyo ako at mangangaral tayo sa lugar na yun. Amen? Ang sabi ni Jesus sa alagad, samahan niyo ako at magpapakain tayo ng 5,000 at higit pa ng mga tao. They're the disciples. Amen? Amen. So, it all comes down to how deep is your commitment to God.
That's the make or break. Amen? How deep is your commitment to God? How far can you follow Jesus? Let's take time to evaluate ourselves. If God's intention for me is to be a disciple, where am I right now? Am I following Him from a distance? Or am I following Jesus closely? Do I live Him for the world? Or I live the world for Him? So, Holy Spirit, speak to us. Amen? Amen. So, sabi ni Lord, make them my disciple. This is the original intention of Jesus for you. To be His disciple. Hindi alagad ni pastor. Hindi alagad ng CGCF. Hindi alagad ng kung sinong tao. Kundi alagad ni Jesucristo. Amen. 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 Hallelujah. Handa ka na ba sa Yes. puntos? Amen. Handa ka na ba sa puntos? Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong tutulugan to. How will you know if one person is a disciple? Or what can you do? To be a disciple of God. Number 1, don't fear the cross. Carry it. Ilan ba sa atin dito ang takot sa krus? Takot sa paghihirap. Takot sa sakripisyo. Kayang magsakripisyo para sa sarili, pero pag para kay Lord, umaayaw sila. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon na nandito po kayo ngayon. Nagsasakripisyo po kayo kahit mainit. Palakpakan naman natin si Lord. Salamat po sa Panginoon kasi may mga tao dito walang pamasahe pero nakarating ng church. May mga tao dito magluluto na ng tanghalian, maglalabas sana, magpapahinga na lang sana, pero dahil nakita mo ang kahalagahan ng Diyos, Amen. dahil ino-honor mo ang Panginoon, woo! Yes. You are here! You are worshiping the Lord! You are listening to the Word of God! Amen. Marami dito puyat dahil sa trabaho, pagod sa trabaho. Gusto mong magpahinga, gusto mong matulog. Pero merong tumutulak sa'yo Amen. na hindi mo maintindihan. May tumutulak sa katawan mo. May tumutulak sa puso mo na nagsasabi sa'yo, mag-church ka. Mag-church ka, mag-worship ka sa Panginoon. Unahin mo ang Diyos. And you did not hesitate to carry the cross. Amen. Even the slightest sacrifice is a cross. Even the slightest sacrifice for the sake of following Jesus is your cross. Amen. Carry it. Carry your cross. Do not fear. Hallelujah. Amen. Huwag kang matakot na sumunod sa Diyos. Huwag kang matakot sa panahon ng sakripisyo. Huwag kang tumakbo palayo sa Panginoon. I remember Jesus when He is carrying the cross. Napanood niyo ba yun? Sa... palabas yun. Passion of the Cross. Passion of the Christ. Di ba? May, nasa Biblia po yun. So, it's in the Bible. There was a scene when Jesus was carrying the cross and He is so tired. He is so dehydrated. Bugbog sarado si Lord ng mga panahon na yun. Hindi na niya kaya halos, hindi kaya ng Espiritu. Kaya ng
kalooban. Pero ang katawan, pagod na ang Diyos. Minsan ganun tayo, mga workers, mga pastor. Hello? Mga alagad. Minsan gusto mo talaga, kaya ng kalooban mo, kaya pa ng espiritu, pero yung katawan mo, maayaw na sa pagod. But that moment, amen, papunta siya, maakyat siya sa bundok ng Golgotha. Dala-dala niya yung krus kung saan siya ipapako. He fell down. Hello, naalala niyo yun? Bumagsak siya. Sa bigat ng krus at sa pagod, dehydration, bugbog. Amen? Amen. And yung mga tao sa paligid niya, they are hurting him more. Tama? Nilalati ko nila, tumayo ka dyan! Get up! Sinisipa nila. And there was a man passing by. Hindi ko alam pangalan niya, sorry. The people said, "Help him! Tulungan mo! Hindi ka dito! Tulungan mo!" He was so hesitant. Baka kasi madamay siya. He hesitates to help Jesus with the cross. Because he is afraid to suffer. He was so afraid to get involved in the mess. I know this word is speaking to someone right now who is so afraid to be involved because you thought it's a mess. Kingdom is a mess. Serving is a mess. But no, it's a message from God that He loves you. Amen. Amen. You are so hesitant, nagdadalawang isip ka, mag-i-involve ba ako, sasama ba ako dyan, tutulong ba ako? Will I help Jesus to pick up the cross, to carry the cross until the completion? Hindi nga hanggang dun eh. Hindi nga hanggang sa makaakyat, sa kaunting panahon niya lang tinulungan si Lord. Amen? But, sabi nga, napilitan siya. He helped Jesus Christ. Nakipasan siya. Amen? And that signifies that we too must carry our cross. Right. Sabi mo sa katabi mo, you should carry your cross. Do not fear the cross. It's a symbol of God's love for you. Amen. The cross that you are carrying right now is light. It's not heavy. Compared to the original cross you are supposed to carry. Hindi dapat ganyan kagaan yung krus na dinadala mo ngayon, but because of the sacrifice of Jesus Christ. Amen? Sabi ni Lord, my burden is light and my yoke is easy. Mahal ka ng Diyos. Matthew chapter 16, verse 24 to 26. Basahin natin ang sabi ng Panginoon. Matthew 16, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Next Amen. verse. Sapagkat ang taong naghahangad maligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay, hallelujah, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Verse 26. Ano ba ang mapapala ng taong mapa sa kanya man ang lahat ng bagay? Amen? Mapa sa kanya man lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay. May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapatid, sabi ni Lord, nagkamali ata ako ng verse, pero yun pa rin ang message ng Panginoon. Sabi ni Lord, if you want to follow me, take up your cross and follow me. Yes. If you want to be my disciple, take up your cross. Pakihanap po yun. If you want to be my disciple, take up your cross. Amen.
and follow Jesus. Minsan yung cross mo, yung pamilya mo. Amen? Maraming mga paghihirap, mga responsibilidad araw-araw, mga nanay, mga tatay. And it's easier to give up. But the Lord said, take up your cross. It's your cross. You are meant to carry it. But you are not meant to carry it alone. Jesus is there for you. Nandiyan ang Diyos para sa iyo. Tutulungan ka ng Panginoon. Hallelujah! So do not fear the cross. Carry it. Number 2, endure all things out of love. Ito yung bili ni Pastor Nick na i-preach ko. Love. Amen. Nalagay ko sa puntos. Amen. 1 Corinthians chapter 13, verse 7. Love bears all things. Yun. Love bears all things. Believes all things. Hopes all things. Endures all things. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sabi nga, sa pagsunod natin sa Panginoon, nagtitiis talaga tayo. Maraming mga tiisin, mga workers, mga leader at mga pastor. Amen? Kung usapang sakripisyo lang. Amen? Pamilyar tayo sa mga bagay na yan. Yung iiwanan mo yung pangarap mo para maglingkod. Uunahin mo ang Diyos, uunahin mo ang ministry kaysa sa sarili mo. Amen? Ibibili mo na lang ng gusto mo, ibibigay mo pa para makatulong sa gawain ng Diyos. And you are doing it because of love. Hindi dahil sa obligasyon mo, walang namimilit sa'yo, kapatid. Walang nanakal sa'yo dito para gawin mo mga bagay na yan. Pero kapag in love ka kay Kristo, wala na kailangan mo magsabi pa sa'yo. Bakit ko sinasabi yun? I am testifying in front of you. I want to take this opportunity to appreciate all the workers. All the workers who are working for the Lord. Yes. All the pastors. Amen. Who did not hesitate to serve God, to take up their cross. Because they love God. That's all. Yes. Period. Amen. Wala nang kasunod. Because they love God. Amen. Simply because they love God. Yes. Amen? Eh, naiiyak si Mami nung kahapon. Naiiyak si Mami. Kasi syempre, pinapagawa tayo ng likod. And, malaki ang gastos natin sa materyales. Ngayon, syempre, para makamenos tayo, talagang kailangan magtulungan. Yung mga gumagawa sa likod, ayan, si Brother Richard, si Brother Jesse, pag weekdays, si Brother Alan. Kapag weekend, ayan, pag weekdays, tumutulong si Pastor Seus nandyan. Ngayong walang pasok, si Brother Carlo. Si Pastor JR, si Brother PJ. Hindi sila binabayaran. Nagkaroon ng first floor, second floor. Nakabilad sila sa arawan. Pwede silang magpahinga sa bahay. Amen? Pwede silang mamahinga na lang at kalimutan ng church. Kalimutan ng gawain ng Diyos. Bahala na kayo. But because they love God. Hello! Amen. But because they love God, they never give up. They endure all things. Amen. Lahat! Pag sinabing lahat, sikat ng araw, ulan, bagyo. Kaya minsan si Brother Jason uma-absent. Amen? Yung araw-araw na ma-expose ka sa buhangin. Hallelujah! Amen. Siyempre,
Pero minsan, mahigpit ang ating foreman. No, pagalitan, minsan. Si daddy ang foreman natin. Amen? Tama! Hello? Pag nakakasalubong niyo ba sila? Ay, si Brother Rafael. Pag nakakasalubong niyo ba sila, minsan ba nasabi niyo ng salamat? Kasi kahit walang bayad, binibuild niyo ang church ni Lord para meron tayong malilipatan. Amen. Minsan ba nasabi mo, Brother Richard, salamat. Brother Jesse, salamat kasi hindi niyo iniiwan ng daddy at mommy. Minsan ba nagagawi tayo dito kahit man lang ipagluto sila ng pansit canton? Si mami, nagpapalitada. Si daddy, nagbabaluktot ng mga bakal. Ikaw ang ginagawa mo pag day off mo. May pasok po ako. Day off may pasok po ako. Sa kwarto. Matutulog po ako maghapon. Amen? Hindi mo na kailangan i-announce yun eh. Ako minsan lang po ako tumayo dito, pagbigyan nyo na po ako, pagbigyan nyo na ang sinasabi ng Diyos sa buhay mo ngayon. Hindi mo na kailangan i-announce yun, announcement po, kailangan po natutulong. Hindi na. Mahal mo ba ang Diyos? Wala na nagmamahal sa Diyos. Mahal mo ba ang Diyos? Amen. Titiisin mo. Kasi ang buhay kay Kristo hindi laging masarap, masaya, magaan. Amen. Pinatunayan ni Jesus yan. Sinalo na lahat ng hirap, pasakit, pagmumura. Init ng araw, pamilyar si Lord dyan. Bagyo. Amen. Woo! Sinalo niya yung lahat, dinanas niya lahat yan, pero hindi siya sumuko. Amen. Amen? Ilan ba sa atin dito? Nagkaroon ka lang ng konting problema sa buhay mo, sumuko ka na, ayaw mo na kay Lord. Ba't nadamay si Lord? Eh minsan, yung mga problema natin sa buhay ay resulta ng katigasan ng ulo natin. Hello? Minsan, 50% ng problema natin sa buhay ay resulta ng mga maling desisyon natin. But we end up blaming God in the end. Why? Hello? So God says, a disciple of God endures all things because of love. Amen. Kaya kung tinatanong mo ang sarili mo ngayon kung mahal mo si Lord, ikaw lang din ang makakasagot niyan. Yes. But if you are there, you are working for the Lord, you sacrifice your life for God, huwag mo nang pagtakahan. Huwag ka nang magdalawang isip. Ako na nagsasabi sa'yo, mahal mo ang Diyos. Mahal mo si Lord. Yes. Amen? Amen. Huwag mo nang pakinggan ang sinasabi ng kaaway sa'yo na hindi mo naman mahal si Lord. Mahal mo ang Diyos. Kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dinanas mo, Amen. hindi ka nagtanong, hindi mo sinisi ang Diyos, kapatid. You endure all things because you love God. And the grace of God. Amen? You have endured all things because the Lord loves you. Amen. Kasi mahal ka ng Diyos, kaya kinaya mo. Yes. Tinulungan ka ng Diyos, kaya kinaya mo. Hindi Amen. ka kinalimutan ni Lord, kaya kinaya mo. At kakayanin mo. Amen. You will endure until the end. Amen. Amen! Amen. Diyan ka pa ba? Amen. Woo! Hallelujah! Sana matapos na tayo. Amen. Marami pa. Number 3, pinakahuli sa 3 puntos. They listen and follow Jesus until the end. The disciple of God, they listen and they follow. Amen? Amen. Hallelujah! Kahit maubos na lahat ng mga workers na yan, nandiyan ka pa din.
Yung mga dati mong katrupahan at kasabayan, nagsari-sarili na, nandyan ka pa din. Until the end! Amen. Woo! Kahit lumipat ka na ng bahay, pinadala ka ni Lord sa ibang lugar, still, you follow Jesus. Amen. Until the end, because you are a disciple. Palakpakan natin si Lord. May mag-alala, may pangako yan mamaya. Parang hinang-hinala kayo, puro sakripisyo. May pangako yan mamaya, may blessing. Kala nyo ba, si Lord malalamangan natin? Yung binibigay mo sa Diyos, lalamangan ng Diyos yan. Yes. Amen. They follow Jesus until the end. John chapter 6, verse 16 to 68. Bear with me. Nang marinig yun ng mga taga-sunod ni Jesus, marami sa kanila nagsabi, mabigat ang tinuturo niya. Sino ang makakatanggap nito? Ito na, mabibigat na, tinuturo ni Lord. Kahit na walang nagsabi sa kanya, alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ng mga taga-sunod niya. Dahil sa mga tinuro niya, kaya sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo matanggap ang mga sinasabi ko? Amen. Next, paano ba kaya kung makita nyo, ako na anak ng tao na pumapaitaas pabalik sa aking pinanggalingan? Next verse, ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Yes. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakakapagbigay buhay. Next verse, pero may ilan sa inyo na hindi sasampalataya. Nakarinig ng lahat, nakasama ng ilang araw ng Diyos, pero ilan? Hindi lahat. Amen. Make sure that you are one of these na sasampalataya, hindi magtatraidor. May ilan sa inyo na hindi sasampalataya o sumasampalataya. Sinabi ito ni Jesus dahil alam niya na simula pa lang kung sino ang mga hindi sumasampalataya at kung sino ang magtatraidor sa Kanya. Ang daming kasama, pero iilan lang pala talaga doon ang nagtitiwala sa Kanya. Next verse, 65. Ito ang dahilan, kaya sinabi ko sa inyong walang makakalapit sa akin, malibang ipahintulot ng Ama. Dagdag pa ni Jesus. Next verse, mula noon marami, take note, mula noon marami sa mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa Kanya. Nung mabigat na ang pagtuturo, umalis na yung iba. Amen. Saka pa ba? Medyo mabigat na to. After this, many of the disciples turned back and no longer walked with Him. Ilang buwan kaya silang susunod-sunod? Pero nagkaroon na ng matindi-tinding discipleship. Kaya umayaw na. Medyo mabigat-bigat na yung pagtuturo. Kaya umayaw na. Hindi na nakita sa church. Amen? Next verse. Kaya tinanong ni Jesus sa 12. Ang dami, di ba? Libo-libo ang nasa likod niya. Pero 12 lang ang tinanong ni Lord. 12 apostol. Kayo ba, gusto rin ninyong umalis? Do you want to go away as well? Because discipleship requires deeper commitment, deeper love, deeper sacrifice, deeper encounter with God. Amen? Paglipat kaya natin doon sa kabila, ilan lang matitira sa atin? Pagkatapos na lahat ng mga gastusan natin, ilan na
Amen? Pagkatapos kaya ng isa-isa sa atin dito, no? Isa-isa sa atin dito, subukin talaga ng mga pagsubok sa buhay. Ilan kaya matitira? Kapag yung mabigat-bigat na pagtuturuan na ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, ilan kaya sa atin ang matitira? Ito yung heartbreaking question of God. Gusto mo rin bang umalis? Gusto mo rin ba akong iwan? Katulad nila. Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo rin bang iwan si Lord? Katulad ng iba. Sagutin mo naman. Hindi ko na kayang sagutin yan para sa inyo. Pero alam kong hindi ang sagot ninyo. Amen? Pumalak pa kang hindi iwan si Lord. Disciple. Disciple. Amen? Disciple ka talaga. Hindi mo iiwanan ng Diyos. May mga panahon talagang matetempt ka kapag masakit na talaga Lord. Sakit ang pagnubo ko. Amen? Parang ayaw ko na, Lord. Okay lang naman maging totoo. Iiyak mo lang yan sa Panginoon. Tingnan mo, pagkatapos mo umiyak sa Lord, magbabago isip mo, hindi ko pala gustong umalis, Lord. Joke lang yun. Amen? Malungkot lang talaga ako that time. Magpapatuloy po ako. Di ba? Amen? Minsan nyo lang ang kulang sa atin ay mag-pray tayo at umiyak sa Panginoon. Tama? Kaya verse 68, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kung iiwanan mo si Lord, wala ka nang ibang pupuntahan. Sabi ng Bible yun. Wala nang ibang mensaheng makakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya until the end, follow Jesus Christ. Sige po, palakpan natin ang Panginoon. Malapit na tayong matapos. Alam kong gutom na kayo. So, what was promised for the disciples? Daanan natin ang mga pangako. Mga workers, makinig kayo. Anong pinangako ng Diyos sa mga tagasunod at alagad niya? Number 1. They will receive 100-fold of what they gave up. Anong ginibag mo para kay Lord? Ngayong umaga, anong ginibag mo? Labahin? Makaka-receive ka ng 100-folds na labahin. Joke lang. Amen. Joke lang. Amen. Yung asawa ko iniwang, makaka-receive ka ng 100-folds na asawa. Hindi yun. Amen. Kung ano yung sinakripisyo mo, alang-alang sa pagsunod mo kay Lord, handang palitan ng Diyos ng higit pa sa meron ka. Amen. Amen? Kaya po ang sabi ng Bible, Mark chapter 10 verse 29 to 31. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang lahat ng nag-iwan ng bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak o mga lupa, dahil sa akin, kay Lord. At sa magandang balita, next, ay tatanggap sa panahon ito ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan. Amen. Amen? Kaya huwag mong pangihinayangan yung mga bagay na iniwan mo para sa paglilingkod. Amen. Kasi hindi basta-basta yung nangako sa'yo. Correct. Alam niyo po, unang beses kong narinig to na pinrich, pinangaral, iyak ako ng iyak. Kasi alam kong totoong ginagawa ni Lord ko sa buhay ng isang taong naglilingkod sa Kanya. Amen? Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa, pati mga pag-uusig. At tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Amen? Kaya wala tayong panghihinayangan kasi may pangako si Lord sa iyo. Hallelujah! Kung sa tingin mo nawalan ka, sa tingin mo lang yun. Kailangan mo ng bagong salamin. Baka nalalabuan ka na. Amen? Kailangan mo ng bagong contact lens. Baka nalalabuan ka na. Kasi ang pangako ng Diyos sa'yo, higit pa sa ibinigay mo at ilagay mo sa altar ng Diyos. Ang tatanggapin mo sa Panginoon dito, sa buhay mo ngayon hanggang sa darating na buhay na walang hanggan. Amen. Number 2. Malapit na. The authority and power of God will equip and protect them.
Isaiah chapter 54 verse 17. Walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa iyo. Amen? Mga alagad! Yes. Alagad! Kaway-kaway ang mga alagad! Amen. Hallelujah! Walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa iyo. Amen. Masasagot mo ang anumang ibibintang laban sa iyo. Hello? Ito ang pamana ko sa aking mga lingkod. Amen. Sa mga alagad yun, tama? Bibigyan ko sila ng tagumpay. Grabe. Ewan ko na lang kung magtaka ka pa dito. Amen. Kung mag-back out ka pa. May victory. Yes. Hindi yung basta victory. Yung tagumpay na galing sa langit, ibibigay sa inyo, Lord. Amen. God will be there for you. Pagtatagumpayin ka ng Diyos, maraming magpaparatang sa'yo. Maraming question sa'yo. Oo, darating talaga tayo sa panahon na gano'n. Pero sabi ng Panginoon, I will vindicate you. I will vindicate you. No weapon formed against you shall prosper. Amen. Hindi sinabing no weapon will be formed against you. No. Merong weapon, but it will not prosper. There will be a weapon against you, but it will never prosper. Amen. Hindi ka tatablan. Hindi mananagana sa iyo yung ginagawa ng kaaway sa buhay mo. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya po, yan po yung authority and the power that comes from God. Promise to protect you. Amen? Kaya magkanda utang-utang ka dyan. Sino ba dito walang utang? Uutangan natin. Amen? Amen? Diba? Yung iba sa atin, nagkakanda utang-utang. Araw-araw. Ito na yung pangako ng Diyos. Panghawakan mo yung pangako ng Diyos sa'yo. Makakaalis ka dyan sa buhay na yan. Mas lumalim ka lang sa Panginoon. Matuto kang sumunod at makinig sa Lord. Amen. Hindi yung kung kailan mo lang gusto. Hindi yung kung kailan lang masarap sa pakiramdam tsaka kasusunod kay Lord. Subukan mong ibigay ng buo ang pagsunod mo sa Diyos. Amen. Iaahon ka ng Panginoon. Kasi ganun siya. Hindi siya Diyos ng kahirapan. Siya ang Diyos ng pagpapala. Hindi po palakpakan natin ng Panginoon. Ilang beses na po natin napatunayan yan sa buhay natin. Amen. Kung tayo po sumuko nung una pa lang sa paglilingkod, dahil sa gutom, paghihirap, wala na lahat dito, wala na mga workers dyan. Pero dahil mahal natin si Kristo, amen, at ako naniniwala, hindi pa tapos ang season of great harvest. Nagsisimula pa lang ang Diyos. Kung sa mga panahon ngayon, sacrifice, may mga paghihirap, amen, minsan di mo na alam saan ka kukuha. Sabihin ko sa'yo, isang chapter lang yan ang libro mo. Huwag kang sumuko kasi baka sa next page, iba na ang kwento. Bakit? Kilala mo ang author ng buhay mo? Kilala mo sino nagsulat ng ending ng buhay mo? Binigay mo na lahat kay Lord? Amen. Ang taong binigay na niya ang lahat sa Panginoon, wala na siyang katatakutan. Ano mo mawawala sa akin? Binigay ko na lahat sa Diyos! Ingatan ka ng Panginoon. Yes. Ipagtatanggol ka ni Lord. Tama? Ipagtatanggol ka ng Diyos. Wala kang dapat ipag-alala. Number 3, God will help you. God will help you. Isaiah chapter 41 verse 13 to 14. Amen. Sapagkat ako ang Panginoon na inyong Diyos. Ako ang nagpapalakas sa iyo. Ang lahat ng tumanggap, pumalakpak. Amen? Ako ang nagpapalakas sa iyo at nagsasabing huwag kang matatakot dahil tutulungan kita. Grabe! For I, the Lord your God, hold your right hand. Hinahawakan ng Diyos ang kamay mo. Amen. Amen!
Sige po, pumalakpak tayo sa Panginoon. God is so amazing. In times of need, sa oras ng pangangailangan, sinong tumutulong sa'yo? Sa oras na wala kang trabaho, sinong nagbigay ng trabaho sa'yo? Sa oras na wala kang makain, sinong nagpakain sa'yo? Sa oras na hindi ka makabangon sa sakit at karamdaman, sinong nagpagaling sa'yo? Sinong nagpalakas sa'yo? Yes. Hello! Yes. At gusto kong sabihin sa'yo ngayon, kung sino man yon, tinatawag ka niya ngayon, ang Diyos. Tinatawag ka ng Diyos ngayon into a deeper commitment to Him. Amen. You are not just a congregation. You are not just a multitude. You are called to be a disciple of God. Hallelujah! Thank you, Jesus. God helps you. Yes. Tutulungan ka ng Panginoon. Amen. Kaya huwag kang magpapabebe. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pabebe. Huwag ka nang magpabebe. Amen. Kasi hindi ka man tulungan ng tao, tutulungan ka ng Diyos. Kung totoo ka naglilingkod sa Panginoon, Yes. hallelujah, ang Diyos ang tutulong sa'yo. Amen. Iwanan ka man ng lahat. Merong isang kamay na natitira. Hawak-hawak ang kamay mo. Hindi ka niya pababayaan. Amen. Number 4, the presence of God will be with you eternally. Hanggang sa langit, sasamahan ka ng Diyos. Matthew chapter 28, verse 20. And I will be with you until the very end of the ages. I am with you always to the end of the age. Kaya mga kapatid, sabi nga, God intended na tayo ay maging alagad. At dito po ako matatapos. Amen. Sa isang testimony, ang pangalan niya po ay Noksong. Nokseng. Amen. Si Nokseng po ay isang Indiano. He is an Indian. Amen. And that time, sa panahon nila, walang Kristyanismo. Amen. Sa kanilang bansa. Sa kanilang lugar. Amen. Their tribes, amen, are known as savages. Talagang savage. Pumapatay sila ng tao, wala silang Diyos. Amen. And the word of God came. There was a missionary na nakarating sa lupain nila, sa lugar nila, at nakakilala yung pamilya. Sige po, tingnan po natin yung mukha hindi ko alam kung ito talaga yung itsura niya, pero ito yung na-search ni Sister Rene. Ayan, hindi ko alam Ayan. Ang friend ko si Nokseng. Amen. Yung buong pamilya ni Nokseng, nakilala nila si Lord. They accepted Christ as their Lord and Savior. And they got born again. They accepted the gospel. Nung nalaman po yun, nung namamahala sa kanilang lugar, the chief of the tribe, he got so mad. Talagang nagalit siya. Nagalit siya kay Nokseng at nagalit siya sa buong pamilya ni Nokseng. Amen. Ngayon, pinaharap sila sa buong tribo. Kasi sila lang ang mga Kristiyano Buong tribo, walang pagkilala sa Lord. Amen. Pinaharap siya. Sabi ng chief of the tribe, you need to renounce your faith in Jesus. If not, kung hindi mo itatagpa si Jesus, papatayin ko ang mga anak mo. Meron siyang 2 anak. Ang sabi ni Nokseng, I have decided to follow Jesus. No turning back. Amen. Amen? So kung ikaw si Nokseng, anong gagawin mo, Lord? Alam mo naman ang puso ko. May anak ako dito. Alam mo naman talaga puso ko, Lord Sasabihin ko na lang na nire-renounce kita, pero alam mo naman ang nasa puso ko, di ba, Lord? Diba? Minsan ganun tayo, nagko-compromise tayo. Pero si Nokseng, matapang siya. No! I have decided to follow Jesus. No turning back. Kaya pinatay ang 2 anak niya. Patay. 2 anak, pinana. Sabi nung chief of the tribe, ngayon, napatay na ang 2 anak mo. Renounce Jesus now. In front of the tribe.
Iwanan mo na yung pananampalataya mo. Iwanan mo na yung Jesus na yan. Kung hindi, papatayin ko ang asawa mo. Sabi ni Noxeng, do me a favor. Joke lang. Amen. Joke lang ha. Sabi ni Noxeng, though none go with me, still I will follow Jesus. No turning back. Amen. Grabe, parang kanta to ah. Amen? Ano nangyari? Dahil doon, pinatay ang asawa ni Noxeng. Kung ikaw, anong gagawin mo? Pinatay yung pamilya mo, anak mo, asawa mo, ha? Talagang rambulan na to. Amen? Sunto ka na. Pero si Noxeng, di siya sumuko. Firm na firm pa rin siya. Amen? Sa pangatlong pagkakataon, tinanong ng chief of the tribe, si Noxeng, Noxeng, patay na mga anak mo, patay na ang asawa mo. Ngayon, iwanan mo na si Kristo. Renounce your faith o ang kasunod nito, buhay mo na ang kukunin ko. Papatayin kita, Noxeng. Ang sabi ni Noxeng, the cross before me, the world behind me. No turning back. Amen. At pinatay ng chief of the tribe, si Noxeng. Simula nung mga panahon na yon, they got curious about Jesus Christ. And because of His death, the whole tribe came to know Jesus. Palakpakan natin si Lord. This is a true story. Kung alam niyo po yung No Turning Back na kanta, doon po ito kinuha sa mismong mga huling salita bago siya mamatay. Doon po ito kinuha nung nag-compose ng kanta. Sabi niya, I have decided to follow Jesus, no turning back. Tayo, kinakanta natin yun every baptism. Pero gaano ba katotoo yun sa puso mo, kapatid? No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Though none go with me, still I will follow. No turning back. No turning back. Bakit? Christ is enough for me. Is Jesus Christ enough for you? Sapat na ba talaga si Kristo sa'yo? O may hinahanap ka pang iba? Meron pa bang makakapagpabago sa isip mo na maging alagad ka talaga ni Kristo? Gaano ka ba nagnanais na mag-involve talaga sa ginagawa ni Lord sa church? Gaano kalalim ang commitment mo sa Panginoon? O kapag nanghingi na si Lord ng extra oras sa'yo, ayaw mo na. Extra sakripisyo sa'yo, ayaw mo na. Sa buhay ni David, isa lang ang gusto niya. Psalms chapter 27, kung maaalala niyo yung binasa kanina, pinaalala sa akin ni Lord. One thing I desired for the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Amen. To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Amen. I know the Holy Spirit is ministering right now in your heart. Buksan mo yung puso mo kasi tinatawag ka ng Diyos na maging alagad ni Kristo. Amen. Mahal mo ba si Lord? Mahal mo ba ang Diyos? Hanggang kailan mo siya susundan? Hanggang kailan mo siya pakikinggan? Hanggang kailan ka susunod sa sinasabi ng Diyos? Pag mahirap ba, ayaw mo na? Pag nasasaktan ka, ayaw mo na? Pag nasasaling na yung pride mo, ayaw mo na? Kapatid, mahal ka ng Panginoon. May mga kahinaan tayo, may mga imperfection tayo, handa tayong ayusin, Lord. Ang gusto ng Diyos, willingness mo. Are you willing to follow Jesus closely? Closely, not from a distance. Not part-time, full-time. Follow Him. Amen. Because God said, make them my disciple. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Let us gaze upon the beauty of the Lord. Let us seek Him in His temple. Let us inquire of Him. Let us be close to God.
Amen? Kasi may pangako ang Diyos sa'yo. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Tutulungan ka ng Diyos. Pagpapalain ka ng Lord. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ipagtatanggol ka ng Panginoon sa mga kaaway mo. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya ang church po ngayong muling panahon, nililiglig. Kapag sinabi nililiglig, may mga umaalis, may mga natatanggal. I hope and I pray na kapag niliglig ng Diyos ang buhay mo, manatili ka. Manatili ka, huwag nang magbago ang isip mo sa Lord. Bakit yung natitirang mabuti sa buhay mo, pinagdududahan mo pa? Siya na lang ang natitirang mabuti sa buhay natin. Tama? Lahat ng parte ng buhay natin, nagkakamali. Pumapalpak minsan. Isa lang ang mabuti, ang Diyos. Tapos doon ka pa magdududa sa mabuti na nag-iisa. Huwag na. Kailangan buo na yung loob mo. Hindi ka part-time Christian. Yes. Once a month ka lang a-attend, twice a month, pag-isipan mo kapatid. Amen? Kasi tinatawag ka ng Diyos sa mas malalim na pagsunod sa Kanya. Tayo kung lahat ay tumayo.